Good morning mga kasaka. Update ko po kayo sa ating tanim na papaya at tanim na siling demonyo. Yan po, nakatudling po sa tagiliran ng patubigan. Yan po. Kasalukuyan na po siya nagpo-produce na maraming bulaklak mga kasaka. Yan po. Bawat tudling po niyan ay merong, ayan po, may mga tanim po bawat tudling. Ayan po. Para pa nagpatubig tayo, sisipsipin po niya yung tubig, hindi po tayo mahihirapan magdilig. Tapos habang naghihintay po tayo ng bunga ng papaya, meron na po tayong aanihin. Siguro mga January katapusan or first week ng February, baka makapag-harvest na po tayo ng dahon ng siling demonyo. Napakasarap po niyan sa tinolang manok. Mga kasaka. Ito. Grass cutter natin to nung isang araw po lahat. Meron din pong tanim ng mga alokbati. Gusto po natin maggulay, meron po tayong igugulay. Ito na po ang kanyang mga bulaklak kasaka. Pag namunga po yan, halos malapit na po sa lupa. Sabay po sa paglaki ng bunga niya, kasabay po sa paglaki ng puno. Ayan po mga kasaka, ang ating halamanan. Kailangan tuwing umaga po, ito ay ating bisitahin para makita po natin kung ano ang kanilang mga problema. Kahit mga halaman po yan, nakakaroon po ng problema yan. Gaya nito, karoon po siya ng punggus, apektuhan po siya. Ang gagamutin po natin yan, titingnan natin yung ginagamit nating mga organic materials na galing Japan Technology, kung kaya niya pong gamutin. Pero nung una pong maliliit yan na gamot na natin, hindi po siya natuluyang namatay. Ayan po ang mga siling demonyo. Medyo malalaki na po yung unang tanim. Ayan po. Napakaganda po niya. Ayan po ang mga sisiyo ng ating manok. Maaga pa sa atin na naghahanap ng pagkain. Ayan po. Kahit saan tayo pumunta, sumusunod po yung mga yan. Pero meron na po silang ayan po. Pero meron naman po silang pagkain pagka sumama sa atin, naka-standby na po sa ilalim ng balag. Ito naman po yung grass cutter natin kahapon. Naka-intercrop naman po ito ng kamatis. Yan po, medyo maliliit lang at tatabunan ng grass cutter tayo. Ipapapower spray natin po yan para malinis yung dahon. Yan po. Yan po ang papaya. Interval niya, sa gitna po meron po siyang intercropping ng mga kasaka. Ito naman po, tatanaman din natin ang kalabasa. Yung nakita nyo po noong kahapon, ito po yung extension. Yan po, tabing ilog po lahat tatanaman natin para pakinabangan po yan. Sayang po yung mga space na yan. Dati po napakasukal niyan, sinaga namin linisin. Ako yung nag-amawer, mga kasama ko yung nag-aalis po ng mga dumi. Ayan po ang ilog namin dito. Ayan po ang ating kangkungan sa tabihan. Papatanim pa po ako ng maraming kangkong para po may pakinabang din kahit sa tubig. Ito mga kasaka, ang ating sitaw, bagong tanim. Ilang araw pa lang po ito, ang taas na kaagad. Papansin po natin, yung iba maliliit pa, pero yung iba po matataas na. Ito po ang ating pagkain na nakasabit dito, kaya po sumusunod sa atin yan.
meron na po tayo na pagkain sa kanila. Ito po ang ating second part ng tanim na upo. Malalaki na rin po yung bunga niya. Ayan po, kung mapansin natin, nakakabitin na rin po ang mga bunga. Ayan po, siguro bukas mag-harvest na rin po tayo dito. Marami na rin po siyang bunga. Ayan po, nakita nyo, second part ng tanim natin. Sa unang bunga hindi po siya masyado siya malalaki. Sa pangalawa, pangatlo, medyo hahaba na rin po siya. Po ating tanim na sitaw po. Ayan, kailangan na pakyatin sa kanyang po silang reward. Pag sumunod po sa akin, binibigyan ko sila ng reward, pero silang pagkain para mahanay po sila. Ayan po, kasaka second part ng ating upo. Kahapon nag-harvest po kami, pero ngayon meron na naman pong bunga uli. Yan po, kami na uli siyang bunga. Ito yung ating second part. Nakakalawit na po ang kanyang bunga. Yan po siya. Harvest po kami kahapon dito. Yan po, saka okay po, at good morning sa ating mga kasaka. Huwag po tayong magsawang sumabay sa aking vlog, dahil marami po tayong idea na pwedeng adapt sa ating mga farm. Dahil marami po akong narating na farm nung nag-itik ako. Pag farm po ng manggahan, pag farm po ng nyugan or bukid. Pero kaya nito po, meron tayong mga kalamansian. Marami pong kalamansian, 1 hektarya po yan. Meron naman tayong bukuan din, ayan po sa itaas, bukuan. Pero sa ilalim naman po, halamanan. O kung mapapansin ninyo, nasa tabi po na ang puno ng nyug. Ayan po. Pero namumunga siya, ayan po, kasaka. Nasa ilalim po sa ng nyug. Ganyan lang po yung pamamaraan ng pagkasaka. Tayo manghinayang magtanim sa lupa, dahil po yan ay para sa halaman po ang lupa. Tuwing umaga po, nililibot ko lahat yan. Ngayon, pag may nakita po tayong problema, aksyon kaagad. Hindi pwedeng patagalin na hindi natin gagawa ng solusyon. Marami naman tayong pong mga dapat gamitin. Ayan po, mga bunga ng second part ng tanim na upo. Kahit na napapansin ninyo ang kulay po ng organic, makinis. Ayan po, makinis ang makinis at manamis-namis. Ayan po. Ayan po. Napakakinis. Pati kulay niya po ay perfect. Matutuwa ka pagka may tanim kang mga organic na halaman. Tapos pag kinain mo, yun na po yung talagang kaganapan. Malalasahan nyo talaga yung bigay ng kalikasan. Yung isang araw po, ito po yung kahapon ng umaga, inayos po natin ang ating pipino. Yan, may mga bulaklak na po. Meron na rin po siyang mga buko. Kaya po ako nagtanim ng pipino para kung tayo may mga bisita, agad-agad ay meron silang kakainin. Yan po yung second part. Po, ang dami pong produce na bunga na. Pero hindi pa po nagkatag-up yung yung balag sa taas. Kasi megit 1 buwan pa lang po yan. Po. Napakaganda. Kaya po mga kasaka, kung nandyan lang kayo sa tabi-tabi at malapit sa akin, punta na po kayo rito sa aking farm at matikman nyo yung talagang lasa ng ating mga halaman na ginamitan ng mga organic kong pamamaraan.
Yun po ang malunggay natin sa tabihan. Okay, good morning po mga kasaka. At sana meron po tayong makuhang idea sa pagtatanim sa ating mga halamanan. Okay. Mamaya mag-harvest po tayo ng ating ulam, mga dahon po. Lahat ng kulay ng dahon po, green, yellow, brown, white, pagkasama-samahin natin upang magkaroon ng vitamin ang ating katawan na kakainin, upang may lakas po tayo sa pagtatrabaho sa ating bukirin mga kasaka. Good morning po.